kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa bahay ni Oliver. Ano? At patapos na nga ang bahay niya at ito nga napakaganda. At muli nga binalaw ni Daddy Frankie at ni Mami Rochelle at nakita po natin kung gaano kaganda ang bahay ni Kuya Oliver. At ito nga at si Ansing nga kasi Kuya JJ, ang saya-saya nila na nakita talaga na napakaganda ang bahay na talagang naka-tiles, lahat po na talagang maganda po. Ito po yung kauna-unahang pabahay ni Daddy Frankie na talagang bato, no? Na talagang pure na bato, na sabi ko nga na ito na yung talagang the best na bahay, na pabahay. Talagang maganda, maganda po. At yayamanin. 'Di ba? Yayamanin ang bahay ni Kuya Oliver. At ito nga si Kuya JJ ang saya-saya at si Ate Ansing, ano? At may napansin po ako kay Aling Ansing na talagang napaka-emotional niya na naghingi ng tawad sa mga viewers, sa mga pagkakamali niya, sa lahat-lahat, at nagpapasalamat po ng taos-puso sa mga tumulong kay Kuya Oliver. Alam niyo po mga kapatid, manhid lang po yung hindi nakaramdam ng awa at yung sinseridad na paghingi ng sorry ni Ate Ansing. Ito po, pakinggan natin po at sabi nga ni Daddy Frankie, hindi naman tayo lahat na tao ay perfect. Totoo po, nagkakamali at nagkakamali po tayo, kaya pakinggan po natin to. Mayawa ang Diyos matapos ito ng Saturday, pa-bless na natin kaagad para matapos na hindi na natin patatagalin kasi may biyahe ang Team Daddy Frankie sa malayong lugar. Kung dating nakakulong na ngayon, pinakuha mo ng komportabling bahay. Kaya malaking pasalamat ng pamilya namin sa iyo. Sana please, ayaw ko nang magkaroon ng problema o aberya, anuman yung mga hindi na pagkakaunawaan, Kuya JJ and Nanay Ansing, forgive na natin, no? Kaya pilit ko po mga kababayan na inaayos silang dalawa. Gagawin ko hanggang makakaya ko na alagaan siya. Gusto ko siyang mapabuti. Sabi nga ni Nanay Ansing, gagawin niya daw ang lahat, mapabuti lang si Kuya Oliver. Sana nga naman Nanay Ansing para yung mga haka-haka, yung mga sinasabi nga ng mga viewers ay sana po ay mali, di ba? Patunayan nyo, magkapatid, gaya nga ng sinabi ni Daddy Frankie, lahat ginawa niya para lang sa kabutihan ni Kuya Oliver. Pinag-ayos kayong magkapatid na sana nga ay hindi na po kayo nagkakasagutan at sana nga yung hiling ni Daddy Frankie, magtulungan na lang kayo na magkapatid. Kayo lang ang inaasahan ni Daddy Frankie, si Kuya JJ at Aling Ansing ang magtutulungan na magkapatid, di ba? Parehas daw may karapatan si Kuya JJ at si Ate Ansing sa bahay na yon. Basta alagaan ng mabuti po si Kuya Oliver. Pinag-aasawa na nga ni Daddy Frankie si Oliver at si Kuya JJ nga rin naman daw ay mag-aasawa na rin. Masabay daw silang maghahanap ng asawa, no? Sa totoo lang po talaga mga kapatid, sana nga ayusin na ni Kuya Oliver ang kanyang buhay na hindi na siya parang bata lagi. At darating din nga talaga ang panahon na sana ay magkaroon ng pamilya si Kuya Oliver para po may mag-aalaga na sa kanila. Dahil po alam nyo po, sa magkakapatid po, may mga kanya-kanya din pamilya. At napakahirap talaga yung sitwasyon nila na mag-aalaga ng kapatid. Gaya po yan ang nanay ko po.
yung kanya pong panganay na kapatid hindi nakapag-asawa hanggang sa namatay po sa poder ng aking magulang, ano. Kaya napakahirap po yung walang anak, yung walang pamilya, dahil iba talaga po yung nag-aalaga yung pamilya niya, no. Kaya nakakalungkot po talaga yung ngayon nga yung mga sinabi nga ni Ate Ansing, kahit pa paano po ay naantig po ako sa mga sinabi niya. Totoo man o hindi, yung mga sinabi ni Aling Ansing, pero tumagos din po sa puso ko yung paghihingi niyang Kulong na binigay na pahumanhin. Elan, di ba? Maswerte po ang pamilya nila. surprise visit tayo sa bahay na pinapagawa kay Kuya Oliver. Sakto nandiyan si Kuya Gigi. Samahan niyo po kami. Kuya Gigi. Hi, Kuya JJ. Kamusta po? Kamusta ang bahay? Wow, ganda na. Ang ganda talaga, oh. Yan ang pandril, mga kababayan. Ganda, tignan niyo. Ano nga ba talaga kaganda? No? Kumusta, Purman? Magandang hapon po. Pinsan na tayo. Kamusta po? Ayan, may tiles. Ay, ano, napakaganda ng ano. Napakaganda ng tiles na pinili ko sa ano. Oo. Ako ang pumili nitong sa terrace. Ganda ba, Han? Saan pwede pumasok, Purman? Sa likod? Ito hindi pa pwede apakan, no? Oo. Okay lang? Ha? Mayaman ah. Akong mayaman. Ang ganda talaga po, yung simpleng, alam nyo po mga kapatid, yung simple lang po na bahay, hindi mo masasabi po na simple lang yung bahay ni Kuya Oliver. Talagang makikita mo po na pinagastusan at napakaganda po talaga, no? Kaya dito ako humahanga kay Daddy Frankie talaga sa mga ginagawa niya. Ang sabi niya nga po ay si Kuya Oliver ay binablog niya at ibinabalik lang naman na Daddy Frankie po. Kaya yung mga issue noon about po sa ano, sa mga issue noon ay ngayon natin po mapatunayan kung ano po yung pagtulong ni Daddy Frankie. Ano po? Sa mga kanyang binablog. Charity vlogger man si Daddy Frankie na sinasabi ay pinagkakakitaan daw po yung mga mahirap. Hindi ako naniniwala po dahil yung bahay ni Ate Nida nagkahalaga ng 700 at yung the rest po no na ano naitulong lang po ng mga sponsor doon ay 170,000. Ay yung the rest po noon kay Daddy Frankie na rin po. Kaya ang galing po ano. At dito nga kay Kuya Oliver, hindi ko po sukat akalain, hindi lang po yan pa 500,000 po yung bahay ni Kuya Oliver. Dahil iyan po ay talagang bato, 'di ba? Talagang simentado talaga ang kanyang bahay, hindi yung mga plywood lang. Talagang konkreto po ang bahay ni Kuya Oliver. At mahirap po sa panahon ngayon ang magpabahay dahil ang mahal na po ng mga materyales po mga kapatid. At sa ngayon nga po ay panuorin natin po yung premiere ni Daddy Frankie about po dyan sa pag-visit niya. So, surprise visit po yan ni Daddy Frankie sa bahay ni Kuya Oliver na talagang nakita natin napakalinis po ni Puriman kung magtrabaho ng bahay. Talagang hahangaan mo po talaga mga kapatid. Doon talaga ako bumilib sa kay Puriman. Dahil talagang napakagaling niyang gumawa ng bahay. At yan nga, ang bilis nga po ng bahay. Kung hindi pa nga yan natigil, baka po ay nakapag ribbon cutting na o nakapag-blaze na po ng bahay ni Kuya Oliver. Ano, kung hindi po, kalain mo 9 days po na tumigil ang pabahay ni Daddy Frankie. Ano. Sa ngayon nga po, ang pag-uusapan natin yung paghingi ni Ate Ansing ng pahumanhin sa mga viewers at sa mga followers ni Daddy Frankie. Talagang alam ko na sinseridad naman yung paghingi niya. At alam ko po na talagang tago sa puso po ang mga
sinabi ni Ansing na humihingi talaga siya ng sorry, paumanhin, pasensya na kung siya man po ay nagkamali. At least po ay siya po ay tanggap niyang nagkamali dahil nga yan sa mga paliwanag sa kanila ni Daddy Frankie. Nasabi nga ni Daddy Frankie na muntik na rin siyang tumigil dahil nga sa mga nangyari. Pero anyway, si Daddy Frankie po talaga ay napakalawak ang panguunawa niya at talagang napakabait talaga niya. Kaya tuloy-tuloy po at naunawaan niya po yung mga nangyari po, lalong-lalo na po kay Ansing. Kasi nakikita niya po yung kalagayan. Tayo po ay nanonood lang. Parang tayo ay nakakapagsalita tayo, nakakapagbitaw tayo ng hindi maganda kay Ansing. Pero the same time po, nauunawaan natin po yung kalagayan nila. No? Na talagang ugali na talaga yon ni Ansing. Po mga kapatid? At sana po talaga mga kapatid ay unawain na lang natin, di ba? Ayan Anong po. masasabi mo sa bahay? Ay, maganda. Kasi pinaganda yung bahay ni Ha? pinaganda yung sobrang ganda. Sobrang ganda na. Uy, JJ, dapat English. My beautiful house. Ayan. What a beautiful house. Tinaw pati tiles. Ang ganda, no? Ang ganda ng tiles talaga niya sa series. Oo, iba yung kulay sa mga kabuente. Iba rin sa loob. Dito tayo ha. Pre, pasensya na kayo mga kababayan kasi dito po nakatira yung mga karpintero natin kaya may mga sampay. Pati meron sa namin. Salamin? Siyempre, pinalagyan ko na rin yan. Para this week tapos talaga yan mga kababayan. This week, Uy, matatapos na. Sabi nga ni Daddy Frankie, baka daw sa Saturday ay mag-blessing niya ng bahay. Ang ganda, oh. liwanag mga kababayan. Wow. Baka tomorrow, may kakabit na po lahat yung bintana. Ha? Oo, meron na. Ito. Bali, glass na lang ang wala. Patay tayo dyan. Basta important. Para alam din po namin yung mga kulang at yung ano pa yung mga dapat nating gawin. At syempre gusto ko may update kayo lagi dito sa bahay ni ni Kuya Oliver. At syempre ako'y magpapasalamat una sa ating Panginoon dahil eto may matatapos na naman na blessing para sa ating mga kababayan, para sa ating kapatid na si Kuya Oliver. At ako'y magta-thank you rin sa ating mga butihing sponsor. Kay Ma'am Jenilita Kilding, maraming salamat po. No? Alam niyo po mga kapatid, ito yung sinasabi ko na noon na sa mga DSWD na yun nga, inahadlangan si Daddy Frankie. Pero tingnan mo, ang DSWD ba po mga kapatid, ang katanungan natin, makakapagpabahay kaya ng ganito? 'Di ba? Palagay ko hindi. Dahil nga yung pagtulong, kailangan pa po ng mga requirements bago po matulungan ang isang kababayan natin na humihingi ng tulong. Pero anyway po, hindi po yan ang issue. Inaalimbawa ko lang po kung kaya ng DSW dong magpabahay. Palagay ko kaya pero hindi po yan gagawin dahil po hirap nga sa pagtulong sa ating kababayan. At sana po ay puntahan natin po yung premiere ni Daddy Frankie, yung upload na about po dyan sa pabahay at suportahan na lang natin po ng si Daddy Frankie sa lahat ng mga tinutulungan po mga kapatid at sana itong issue ni Ansing, hanggang dito na lang Ansing, huwag ka nang magpabida-bida nga dahil napakahirap po talaga yung naging issue sa iyo, no? At magbago ka na rin at hindi naman lahat ng bagay ay madadala natin sa suri lamang, dahil alam naman natin simula't marami pong talagang nainis sa iyo. At mayroon din po na kampi sa iyo. Kaya para sa amin pong mga content creator, sana Ansing, unawain mo na lang ang mga content creator dahil normal talaga yan na
naghahanap ng timpla ng kanilang channel, kaya isa ka doon sa mga sangkap. At si Kuya JJ dito pag binablog namin or rina-reaction na namin si Kuya Oliver, lagi ka po doon madadamay at si Kuya JJ. Ayan, maraming salamat kay Daddy Frankie, sa lahat ng mga supporter ni Daddy Frankie, sa mga viewers ko po na talagang patuloy na nagmamahal si Kimalo del Santos. Marami pong salamat. At kung hindi pa kayo nakakapanood kay Daddy Frankie sa mga upload niya, please support po Daddy Frankie at kanyang team at Aling Rochelle Vlog. Makisupport naman. At yung hindi pa naka-subscribe kay Aling Rochelle Vlog, please subscribe po Aling Rochelle Vlog. At siyempre po, Kimalo del Santos po, marami pong salamat. At hanggang dito na lang mga kapatid. We love you so much. God bless you po sa ating lahat. Bye-bye! See you in my next vlog. Bye-bye po!